sa kaganapang nangyari noong isang linggo na bakit hinayaan na mangyari ito. I'm talking about the Senate President, former. No? Hindi ba, attorney, kayo po yung nakakaalam, mas maalam, hindi pa tayo pwedeng, or hindi pala ako, no, hindi naman ako magkakaso sa kanya, takot ko lang. Hindi pa siya pwede ditong makasuhan sapagkat bilang presidente ng Senado, ikaw yung may kumpas sa pangkalatan. Kahit sabihin mong merong Sergeant of Arms, dahil nakita mo yung pitik ng camera, nakita yun ng buong sambayan ng Pilipino, nakita niyo yung pitik ng camera, yung pagdating po ni Senator Bato, parang namangha. Anong kumpas yung ginawa niya? At bakit hinayaang magkaroon ng gulo? In fact, that day, pwedeng may namatay. At ang kinatatakot namin doon, yung mga media. Parang, ang tawag sa ganyan, di ba, magkaroon ng collateral damage. Di ba? Tapos, ganun lang yun. Ang papakita mo sa taong bayan, parang, you know nothing? Parang wala kang alam? Parang shock ka o na-shock ka dahil ba't biglang nakapasok at nakaboto? Sorry, ang tapas ko talaga. Ang reaksyon daw niya ni Soto Achachi. Hindi, pag achiche may auli yun, paano yung auli ng achiche? So, sa tingin ninyo, tanong ko lang po, attorney, hindi po ba siya makakasuhan sa, siyempre, siya yung merong doon, may responsibilidad, or anong tawag doon, attorney Yvette? Siya yung sitting Senate President at that time, no? Nung isa-serve nung yung alleged warrant kay Senator Bato within the premises of the Senate. And the Senate as an institution and he being the head, yun po ang gusto nyong malaman dito po sa ating mga panauhin. Ano ho ba nakikita ninyong pananagutan kung meron man? Para sa akin po, of course, there is a legal aspect and the political aspect. Legally, there's definitely ground there, no, to file a case. Pero ang tanong politically, should it be done? No? Is this the time to do this? And in the hierarchy of the violations having been perpetrated, the multiple violations, ito po ba ang dapat unahin? My humble submission is hindi po. No? But eventually, pwede naman po. Pero kasi po, mas maliwanag ang violations ng NBI. No? Mismo, even with or without his cooperation, in terms of former SP Soto, maybe an ethics complaint is more appropriate at this time, no, so that they can internally determine kung meron siyang mali na ginawa. Pero ang dapat pong kasuhan kaagad or at least pag-isipang kasuhan ay yung mga pagsisinungaling po at misrepresentations and mga attempted unlawful arrest na ginawa ni Matibag. At kung mahanap po na co-conspirator doon si SP Soto, then let the cards fall as they should, no? Pero in the hierarchy ng mga violations, unahin po natin yung mga attempts at an unlawful arrest. That is my opinion. How about you, Senator Yon, please? Well, meron nga tayong kasabihan na ano ba talaga, meron kaming urgent, important, no? So, yung unfortunately, hindi ko pa tingin na urgent and important yung mga bagay na yan. Ang urgent important talaga sa amin ngayon is yung pagproteksyon sa karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. So, as to whether or not we will file cases against the good senator for his actuations, that's probably a matter which we can decide later. Pero knowing the nature of my client, yung taga Santa Cruz, Davao del Sur yan, ako naman ay taga Bansalan, Davao del Sur, kaprobinsya ko yan siya. Naging chief of police yan siya sa Davao del Sur, knowing his nature, ang bait-bait po nun eh. Baka hindi niya yan, maski sa tingin namin merong mga violations, baka sasabihin lang sa amin, huwag na yan, Bet, kasi
Baka na, yung nga mga NBI, may gawa na sana kaming criminal complaints. Sabi niya, huwag muna yan. I-hold muna natin yan. Kasi ang importante, we should concentrate on what is urgent and important, and that is yung natin kaso sa Korte Suprema at kung meron pa ba tayong ibang remedies, no, na kinakailangan. Yan po ang aking answer from the heart. I know my client since I was young. I'm still youthful looking until now. But I can say with certainty na pag meron na kaming complaint na ganun, ipa-hold niya yun. Knowing Senator De La Rosa. Thank you, Attorney Torion. Kinakabahan naman ako. Ako, mag-agree lang naman ako sa kanila. Pero sabi nga ni Jimmy, sooner or later, dapat malaman kung si Senator Soto ay may ethics violation. Ethics violation. Kung siya ay merong o walang ethics. Malaki na ethics violation. Baka gusto niyo po i-google ulit yan, Attorney. Tama ho yung pronunciation niya. Ethics. May tama ka. O, rapid fire question na tayo. Handa na ba kayo? Wala. Handa na ba kayong lahat? Natutulog. Masyado silang yung na-shock sa sinasabi ng aking pong katabi. Si Atty. Okay, sagot lang po tuloy-tuloy tayo kasi tatlo po kayong sasagot. Kung inyo pong papayagan na sumunod po sa akin, pero alam naman po ninyo ang aking pong katabi, hindi po talaga sumusunod dyan. May sarili po yan. Bending na, no? Hindi siya, binibend niya na kasi i-embed yung law dito sa kapihan. Di ba? What's your language? Kinakabahan ako. Baka bukas ipasara na kami. Pero okay lang yun. Basta dito may freedom tayo, Walang dito. Kasi wala naman tayong sinasagasaan. Yung katotohanan lang ang ating pinag-uusapan. But sometimes talaga, totoo pala, hindi sometimes. All the time, truth hurts. Okay. Rapid fire question. Yung nangyari nung May 11 hanggang 13, May 13 sa Senado, harassment pa o normal procedure? Attorney Torion, please. Harassment. Attorney Bondo. Attorney. Magulo, parang bulbul. Bulbul! Bulbul! Ulit. Bulbul! Alam mo, sobrang pinapawisan ng puso. Ulit. Buhol ang dinig ko. Attorney, baka meron mong tayo, i-google mo nga. Buhol. Tama. Tama yung dinig ko. Tama. Alright. Kasi iba yung pandinig ko talaga. Kasi mas malapit ako sa iyo. So, malinaw ang pandinig ko, naglinis ako ng tenga. Anyway, tuloy-tuloy ito. Kasi rapid fire na napapahinto tayo Paano naman ka? Yun. Nagkanatut. Okay. Attorneys, sa ibinigay ng Senado kay Senator Bato, protective custody o pagtatago? Protective custody. Pagtataguyod. Pagtatago? Pagtataguyod. Yun. Pagtataguyod. Which is protective custody. Protective custody siya. Okay. What's the rule of law? Was there? Was there a rule of law o political pressure? Political pressure. Political pressure. Bendalo. Okay, next. Was it special treatment or necessary security extended by the Senate to Senator Bato? Necessary yun para sa kanya. Necessary, but not just for Senator Bato, but for the integrity of the institution. Attorney. Necessary and legal. Thank you. Next is biggest misconception tungkol po kay Senator Bato. Biggest misconception? Yes, Alam mo, ang
tingin sa kanya ay matapang masyado, no? Misconception 'yan. Kasi matapang na matapang talaga siya masyado. Attorney Bonzo? The biggest misconception is the EJK. Because it was not. It was not, and it did not happen under the direction of the former president nor of Senator then General Bato. Attorney? Biggest misconception ay nagtatago siya. Hindi po siya nagtatago. Thank you. Last, ano ang isang bagay na gusto ninyong maintindihan ng ordinaryong Pilipino? Attorney Torion? That what he is doing is in defense of his constitutional rights, and that is not an indication of guilt, nor is it a flight. Attorney Bondo? Ano ang isang bagay na gusto ninyong maintindihan ng isang ordinaryong Pilipino? Ang Pilipino po ay dapat nililitis sa sarili niyang bayan at hindi ng banyaga. Matagal nang pinaglalaban yan nila Bonifacio, nila Luna, nila Rizal. Hindi po tayo tuta ng banyaga. Tayo po ay isang sovereign nation. Thank you. Attorney Topacio? Simple lang. Walang warrant mula sa Philippine Court. Walang pwedeng arestuhin. Salamat! At ngayon naman po, dahil nandito na po tayo sa huling yugto ng programa natin ngayong Miyerkules, narinig natin ang paliwanag